pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas. Kaya't tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan, naayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik. Kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling, saka pinayaon. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, kung kayo'y may anak o bakang nahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit araw ng pamamahinga? At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa ating misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Biyernes, unang Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng mahal na Senyor. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Natitiyak ko, marami sa inyo ang galing sa probinsya o sa mahabang bakasyon at nakadalaw sa ating mga mahal sa buhay. At napakaganda na ang unang 2 araw ng Nobyembre ay mga espesyal na mga araw. Ginugunita natin ang pagkakaisa ng simbahan. Nung auno, araw ng mga banal, ng mga santo at santa. Hindi araw ng mga halimaw o mga aswang. Kaya nga yung mga bata sa simbahan ngayon, sinisikap natin ang bagong kultura na damitan natin sila ng mga banal upang ipaalala sa bawat isa sa atin bilang mga anak ng Diyos, tinatawag tayong maging mga santo at santa sapagkat tayo'y nilikha para makasama ang Diyos sa langit. Hindi tayo nilikha para maging mga aswang, demonyo, duwende, kundi tayo'y nilikhang maging mga banal. Kasi gusto natin
makapasok sa langit kasama si Jesus Nazareno. Kaya yun ang unang araw, araw ng mga banal, araw ng mga kapatid nating nasa langit. Ang gustong pumasok sa langit, iparinig niyo sa Jesus Nazareno ang inyong malakas na palakpak. At kahapon naman, ginunita natin ang ating mga mahal na yumao. Ang lahat ng mga pumanaw, lalo na yung mga hindi na naaalala. Puno na ho o yung ating sisidlan na nilagyan nyo ng mga pangalan ng mga yumao nating mahal. Pero natitiyak ko, marami pang mga yumao ang hindi na naaalala. Kaya't ipinagdarasal din natin sila. At sana, pag dumating ang panahon, tayo na ang wala sa mundong ito. Sana maalala pa rin tayo. Huwag nawa, napakasaklap na dumaan tayo dito sa lupa at wala nang makaalala sa atin. Wala man lang makapagsulat ng pangalan natin para ipagdasal. At mas masaklap, hindi ka na nga maalala, pilit ka pang kinakalimutan. Kaya patuloy nating ipagdasal ang mga mahal na yumao. Lalong-lalo na ang mga nangangailangan ng awa ng Diyos. Awa ng Diyos. Yun po ang nagdudugtong sa mga araw nating ginunita. Ang mga santo at santa sa langit, nandoon sila ngayon sa kaharian ni Jesus Nazareno, hindi lang dahil ubod sila ng bait. Hindi lang dahil tinupad nila ang utos ng Diyos. Hindi lang dahil madasalin sila. Ang mga banal na sa langit dahil sa awa ng Diyos. Ang mga mahal nating yumao, sana makalaya na sila sa purgatorio. Mapapasok na sila sa langit. Hindi lang dahil sa mga dasal natin, sa mga pamisan natin, sa mga paggunita natin, sila'y makapapasok sa langit dahil sa awa ng Diyos. Awa ng Diyos. Kaya sabihin nyo nga, awa ng Diyos. At yan din ang sinisikap nating mabuhay sa atin para pagdating ng panahon, tayo'y yumao na. Pagdating ng panahon, tayo'y kakatok sa pintuan ng langit, tayo'y makatuloy sapagkat nag-uumapaw sa awa ng Diyos ang ating buhay. Yun ang ipagdasal natin. Yun ang dahilan kaya tayo narito, kaya kayo narito ngayon. Hinihiling natin sa mahal na Senyor, kaawaan tayo at turuan din tayong maging maawa sa ating kapwa. Sa unang pagbasa, laking kalungkutan ni San Pablo sa kanyang mga kababayan, sa kanyang minamahal na Israel, na pinili ng Diyos, nakipagtipan ng Diyos. Sa dinami-dami ng mga tao nung panahong iyon, ang pinili ng Diyos ay ang Israel. Ngunit nakalulungkot na wala sa kanilang puso ang awa. Nahabag si San Pablo sa kanila. Kaya nga sabi ni San Pablo, mamatamisin ko pang ako'y sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa aking mga kababayan. Nakita niyo po yung awa ni San Pablo?
mamatamisin pa niya, sumpain siya, mawalay siya kay Jesus na pinakamamahal niya, alang-alang sa kanyang bayan. Puno ng habag si San Pablo. Hindi ba ganun din ang mahal na pong Jesus Nazareno? Minatamis niyang pasanin ng krus, mamatay sa krus, alang-alang sa atin, para tayo'y maligtas. Kaya nga malakas ang loob natin ipagdasal ang mga yumao, sapagkat alam natin maawain ng Diyos. Kaya nga lakas loob tayong nagpapakita sa Kanya, bagamat alam natin marami tayong atraso sa Kanya, sapagkat alam natin ang nangingibabaw sa Kanya ay awa. Ngunit nakalulungkot mga kapatid, na sa mabuting balita narinig natin, yung mga Pariseo, yung ibang mga tao, walang awa sa kanilang puso. Pinagmamasdan nila, inaabangan nila kung magkakamali si Jesus Nazareno. Ganun ka rin ba? Nag-aabang ka kung may magkakamali? Ganun din ba tayo? Wala tayong ibang makita kundi yung pagkakamali ng ating kapwa? Ganun ba tayo? Hindi man lang nakita yung taong minamanas na, hirap na, sa dinami-dami ng taong nandoon, si Jesus lang ang nakakita sa nangangailangan ng awa. Bakit nakita niya yung nangangailangan ng awa? Sapagkat tigib siya sa awa ng Diyos. Pag hindi mo na nakikita yung mga taong kaawa-awa, baka kulang ka sa awa ng Diyos. Kaya ang tanong ngayon, napupuno ba tayo ng awa ng Diyos? Ng pag-ibig ng Diyos? Ng habag ng Diyos? Kung kagagaling-galing lang natin sa simbahan, hindi ka pa tapos magtiklop ng nobinaryo mo at mailagay sa bag mo, pero paglabas pa lang dyan, makikipagsigawan ka na, makikipag-away ka na. Baka hindi pa natutunaw yung pagtanggap mo ng banal na komunyon nyo. Pag-uwi mo sa bahay, nakipagbakbakang ka na. Pagdating mo sa opisina, nakikipagchismisan ka na. Inaabangan nyo na ang mga pagkakamali ng mga kaaway ninyo. Sayang po mga kapatid, sayang ang debosyon, sayang ang panata, sayang ang pagsisimba, sayang ang pagsunod. Dahil kaya ginagawa natin lahat ito para lumago tayo sa awa ng Diyos. Yung mga Pariseo, yung mga taong kasama ni Jesus Nazareno, masunurin sa batas, madalas sa templo, nagkakawang gawa pa, pero hindi lumalago sa awa ng Diyos. Kaya tayo sumusunod, kaya tayo nagdedebosyon para lumago ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Dahil kung meron man tayong kakapitan sa dulo ng ating buhay, ang mga banal ngayon sa langit, bakit sila nasa langit? Dahil nakakapit sila sa pag-ibig ng Diyos. At ang makakakapit lang sa pag-ibig ng Diyos ay ang may pag-ibig sa kanilang puso. Ang mga kaluluwa sa purgatorio ngayon, gustong-gusto nang makalaya. At ano ang makapagpapalaya sa kanila? Ang awa at pag-ibig ng Diyos. Alalahanin natin sila.
sana pag tayo na ang nakapikit, tayo na ang nasa ilalim ng lupa, tayo na ang mga nasa urno, sana maalala rin tayo. At sino raw ang mga naaalala? Sino yung mga inaalala natin nitong mga nakalipas na araw? Yung mga taong nagmahal sa atin. Inaalala mo pa ba yung kaaway mo? Tinatandaan mo pa ba yung mga nanakit sa'yo? Ang mga naaalala lang ay ang mga nagmahal. Kaya sikapin natin lumago sa awa at pag-ibig ng Diyos. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po at ipinakita niyo sa amin nitong mga araw na ito ang pagkakaisa ng simbahan, ang samahan ng mga banal sa langit, na patuloy ding nagdarasal para sa amin, na nagbibigay inspirasyon sa amin, at nananabik kami na matulad kami sa mga banal sa langit. Salamat at maging hanggang ngayon, bagamat sila'y yumao na, kasama pa rin namin ang mga yumao dahil sa iyong awa at biyaya. Kaya naman patuloy namin silang inaalala at pinagdarasal. Nawa ang aming mga mahal na yumao, makapiling nyo na po sa kaharian. At dumating din ang panahon, magkasama-sama kaming muli. Kapiling ka, aming mahal na Panginoon. Kung kaya nga't habang nandito kami sa lupa, kaming mga naiwan, lumago nawa kami, hindi lang sa pagsunod sa iyo, hindi lang sa pagdedebosyon sa iyo, higit sa lahat, lumago kami sa awa at pag-ibig, sapagkat ang makapagtatawid sa amin sa kabilang buhay, sa buhay na walang hanggan, sa iyong kaharian, ay walang iba kung hindi ang iyong awa. Turuan niyo rin po kaming maging maawain. May mga tao kaming kailangang patawarin na ngayon. Tulungan niyo po kaming patawarin na sila. May mga taong kailangan din naming aminin ang aming pagkakasala. Bigyan niyo kami ng lakas ng loob at pagpapakumbaba upang sa gayon ang magbuklod sa aming lahat ang iyong walang hanggang awa. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.